Bago po natin simulan ng kwento, napapansin ko po kasi na marami tayong viewers pero hindi naman po sila nasa-subscribe. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please hit the subscribe button. And once na nakasubscribe na po kayo, pakihit na rin po yung notification bell para pag nag-upload po ako, kayo po ang unang mano-notify. At kung hindi naman po kalabisan, pakilike na rin po yung kwento at pakicomment na rin po kung anong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw na to. And let me know na rin po kung tagasan kayo para alam ko kung tagasan ba ang karamihan ng nakikinig sa akin. Kung lahat ba nasa Pilipinas o may mga OFW ba tayong nakikinig sa akin. So tama na ang commercial, diretso na tayo sa kwento. Masasabing matalik na magkaibigan kami ni Lito. Nagsimula ang pagkakaibigan namin nung first year high school pa lamang kami. Lumipat ang pamilya nila sa probinsya namin para doon siya mag-enroll at mag-aral na rin. Nag-iisang anak lang kasi si Lito. Dahil sa takot ng mga magulang niya na malulong sa iba't ibang bisyo sa Maynila, kung kaya't napagdesisyonan nila na sa probinsya na namin siya mag-aaral. Sa isang private sectarian na eskwelahan kung saan ay doon din ako nag-aaral. State of the art pa rin naman kasi mga facilities ng school namin at mataas ang antas nito. Bilang isang sister school ng isang prestihiyosong paaralan. Halos pareho kami ng mga gusto at hindi gusto ni Lito. Pati pananamit, pag-aayos ng buhok, hilig at sport, halos walang pinagkaiba. Pati nga tangkad, kulay ng balat, frame at kinis ng muka, halos magkapareho kami. Sa mga estudyanteng hindi nakakakilala kay Lito, ang itatanong kagad nila ay kung kapatid ko siya o di kaya ay kakambal. Tawa lang ang isasagot namin kapag nakakarinig kami ng mga ganong tanong. Minsan ay sinasagot din namin ng kambal sa kalokohan. Halos walang oras na hindi kami nagkakasama ni Lito sa eskwelahan. Kahit pagkatapos ng klase, kami pa rin ang magkatropa. Namamasyal kung saan-saan, gumigimik, at kapag trip namin, doon ako matutulog sa bahay nila. In fairness, sobrang mabait si Lito, mapagbigay, at kapatid na talaga ang turing niya sa akin. Higit sa lahat, may agreement kami sa isa't isa bilang magkaibigan na wala kaming sikretong itatago. Kagaya ng isang normal na magkaibigan, wala kaming mali siya. I mean sa pagkakaalam ko lang. Kahit sa pagtabi namin sa pagtulog sa kanyang kama, kahit magyakapan pa kami, wala akong napansing naasiwa siya. Open na open kami sa isa't isa. Kahit sa pinaka nakakahiyang karanasan at sikreto, malaya namin itong nasasabi at nagagawa ng walang kemehan kapag kaming dalawa lamang. Hanggang sa mag-second year college na kami, wala pa ring pagbabago sa aming pagkakaibigan. Parehong nasa tamang edad na. Pareho ang kursong kinuha. Parehong may girlfriend. At sa tingin ko naman ay pareho kaming masaya at nag-i-enjoy sa buhay. Mga alas 5:30 na iyon ng hapon, naisipan naming umakyat sa paborito naming hangout. Sa rooftop ng school kung saan naroon ang malaking tangke na nagsusupply ng tubig sa buong building. Mga 4 na palapag ang eskwelahan namin at maliban sa mga technicians ng school na paminsan-minsan nagche-check, kami lang ang nakakaalam kung paano akyatin ang parte ng rooftop na iyon. Well, actually si Lito ang nakadiscover noon at sinabi niya lang ito sa akin. Simula noon, lagi na niya akong dinadala roon. At kapag hindi namin nahahanap ang isa, sa hangout na iyon namin nahanapin. At malalaman naman namin kung naroon ngang hinahanap dahil kung sino ang naunang umakyat, itatali niya ang kanyang panyo sa may railing ng hagdanan bago makakyat. Kung siyang nauna at gusto kong sundan, tatanggalin ko ang panyo na iyon upang isoli sa kanya kapag nasa itaas na rin ako. Alam mo tol, ang taong dadalhin ko rito ay yung totoong taong mahal ko.
Ang sabi niya isang hapon matapos sa aming klase. Nasa hangout namin iyon kami nakaupo sa gilid ng rooftop. Nakadungaw sa iilang estudyanteng nasa ibaba. Tangi, inadyan ang girlfriend mo oh. Bakit hindi mo siya dalhin dito? Parang hindi naman talaga siyang mahal ko, tol. Alam mo yun, parang may kulang. Tado, ang daming yun ang ginawa ng kung ano-ano ng girlfriend mo tapos hindi mo pala siya mahal. Ano yun? Kasi tol, may iba kasi akong mahal eh. Sira ulo ko talaga ano. May tinatago ka sa akin ano. Sino yan? Sino yung babaeng yan ha? Huwag mo nang alamin. Mahirap ay paliwanag. Talaga ba ganon? Mahirap ipaliwanag. Sino ba yan at mahirap ipaliwanag ha? Hulaan ko, teacher ba siya? May asawa? Byuda? May mga anak? O di ka matandaan na? Teka ha? Teacher yan ano? Si Miss Mary Ann. Ako tol, ang ganda kasi niyan tol eh. Pati nga ako, nakaka-crush din sa kanya eh. Naku, kundi nga lang natin siya teacher eh, baka niligawan ko na siya eh. Pinagsasabi mo dyan. Basta huwag mo na ngayon. May pagganyan-ganyan ka pa ha. Hoy, hindi ako papayag sa sagot na yan ha. Dapat sabihin mo na ngayon sa akin kung sino yan. Kapag hindi mo sinabi sa akin ngayon, kung sino ang babaeng yan ha, hindi ako bababa rito sa rooftop. Sigurado kang gusto mong malaman talaga ha? Oo naman. Di ba wala tayong sikreto dapat? Kapag hindi mo sa akin sinabi ang sikreto mo, magtatampo talaga ako sa'yo. Sige ka. Okay, sige. Sasabihin ko na. Ayun, sige. Talaga? Okay, sino yan? Sino pa nga ba? Kundi ikaw. Ikaw lang naman ang dinadala ko rito eh. Raulo ko talaga no? Right ko naman. Yan, bagay sa'yo yan. To. Kulang pa yung batok na yan sa mga pinagsasabi mong kalokohan. Ako ang love mo, ganon. Umaming ka nga sa akin. Bakla ka ba, tol? Bakla ka ba? Ganon, bakla pala ha? Ang sagot din niya, ang boses ay may bahid na pagkapikon. Nagpambuno kami at nung nakahiga na ako sa simento, inupuan niya ako sa tiyan at ang siko niya ay itinukod niya sa aking leeg. Mas malaki kasi si Lito kaysa sa akin. Mas malaki ang katawan niya. Tol! Ano? Ayoko na, Bakla ako, gibak ha? na ako, Bakla gibak ako? na. Ha? Ito naman di naman mabiro. Dali, bitawan mo na ako, Rico. Pinakawalan niya naman ako. Tumayo siya. Iniabot ang kamay niya sa akin para tulungan ako makatayo. Tinanggap ko ang kanyang kamay sabay tayo. Naupo kami sa sementong sahig sa gilid ng tangke. Ikaw naman tol, hindi naman mabiro. Sakit mo na. Teka, sino ba talaga yung babaeng mahal mo tol? Ba't ayaw mong sabihin sa akin ha? Ang kulit mo talaga no? Basta huwag mo na ngayon tol. Sasabihin ko rin to sa tak ng panahon, okay? Makulit dyan. Kakabad trip ka naman tol. Ikaw talaga. O sige na nga. Wala akong magagawa kung ayaw mong sabihin. Pero ito tatandaan mo ha. Araw-araw kitang kukulitin dyan. Hanggang sabihin mo kung sino talaga yung babaeng yan. Tol, hindi ko pa kasi nasasabi sa kanya na mahal ko siya. Diligawan mo. Problema ba yun? Yan nga mahirap eh. Takot akong mabigo. Talaga ba? Si Raulo, ikaw pa? Ang dami nga nagkakakras sa'yo dyan eh. Tapos mabibigo ka. Swerte kaya ng babaeng yan kapag naging girlfriend mo. Basta liligawan ko muna siya. Pero kapag binigo niya ako, tatalon talaga ako sa loob ng tangke na to. Puro ka talaga biro. Huwag ka nga magbibiro ng ganyan ha. Teka nga. Gano'n ba kasi ka-special ang taong yun at gagawin mo talaga yun para sa kanya ha? Alam mo, ang dami mong tanong. Basta. Iyon ang mga katagang sinabi niya na hindi ko naman sineryoso. Sa tingin ko naman kasi hindi siya ganong kasira ulo para gawin ng mga bagay na yun para lang sa isang babae. Isang araw lumuwas ng Maynila ang mga magulang niya at doon mamamalagi ng 4 na araw. Hinikayat ako ng mga magulang ni Lito na samahan ang anak nila sa bahay. Nagpaalam ako sa aking mga magulang. Sa unang gabi na kaming dalawa ni Lito lang sa bahay, napagkatuwaan naming mag-inuman. Isang malaking bote ng gin ang aming tinira. Nung lagpas kalahati na ng bote, naramdaman ko na ang alkohol sa aking katawan.
Ang ipinagtataka ko ay parang walang nangyari kay Lito. Ewan ko kung pinaglalaruan niya lang ako o balak niya akong unang malasing talaga dahil siya naman ang tagatagay. Nawala naman talaga sa akin yun dahil nag-i-enjoy naman talaga ako. Hindi na naubos pang isang bote ng gin nang umikot na ang paningin ko. Ibinagsak ko ang aking katawan sa sofa. Kahit ganun ako kalasing pakiwari ko'y hindi naman talaga tinablan si Lito ng kalasingan. Alam mo tol, ang daya-daya mo talaga. Pinagtripan mo akong lasingin umamin ka nga. Pinagsasabi mo dyan, oy, di kita nilasing ah. Mahina ka lang talagang uminom. Kaya mas mabuti pa, matulog ka na lang, okay? Lasing na lasing ka na eh. Mari ka na rito, taalalayan kita. Tol. Wag na. Kaya ko namang maglakad mag-isa, okay? Kaya ko na to. Ako kasi kapag ganong sobrang kalasingan, ayaw kong may dumitikit sa akin dahil magsusuka na ako niyan hanggang sa manlalata na ako at mawala ng lakas. Pero kahit nasa ganon akong kalasingan, gising na gising pa rin ang diwa ko. Natatandaan ko pa rin ang mga pangyayari. Pero pilit pa rin akong kinarga ni Lito patungo sa kwarto niya at nung nasa loob na, inihiga niya ako sa kama. Pagkalatag niya pa lang sa akin ay agad na akong sumuka. Nasukahan ko ang damit at pantalon niya dahil nakaharang siya nung pinilit ko ang sariling pumalikwas upang sumuka. Habol-habol ang hininga. Pilit kong hinubad ang t-shirt ko upang pahiran ang bibig ko. Pagkatapos ay muli akong nahiga. Pero maya-maya lang sumuka na naman ako at sumuka uli. Hanggang sa pakiramdam ko ay wala na akong isusuka pa at naubos na ang aking lakas. Nanlalata na ako habang tila walang humpay sa pag-ikot ang paningin ko sa paligid. Tawa lang ng tawa si Lito habang pinapahid ang suka kong dumikit sa damit niya at sa sahig. Pilit akong hindi gumalaw sa kinahihigaan ko. Nakatihaya lang ako at nakapikit at ramdam kong umiikot talaga ang paligid ko. Parang mapuputol ang hininga ko sa tindi ng hilo at panlalata ko. Tahimik ang buong kwarto, maliban sa mahinang hugong ng aircon. Ilang sandali pa'y narinig ko ang mga yabag na papalapit. Pagmulat ko, bumungad si Lito. Nakapagpalit na siya ng damit at may hawak na face towel. Tahimik siyang lumapit at naupo sa tabi ko. Tol, okay ka lang ba? Mahina niyang tanong. Ramdam ko ang pag-aalala sa boses niya. Hindi ako sumagot. Imbis ay ipinikit ko ulit ang mga mata ko. Umaasang magigising ako sa isang normal na umaga. Pero naramdaman ko na lang ang dahan-dahan niyang pagpunas ng tuwalya sa noo ko. Maingat, mabagal at parang natatakot siyang masaktan ako. Mainit ang kamay niya, malamig ang tuwalya. Isang magkasalungat na pakiramdam na nagpalito sa akin. Tol, I love you. Mahina lang iyon, pero malinaw ang dating sa akin. Kaya napadilat ako. Hindi sigurado kung tama ba ang narinig ko. Walang sumunod na salita, tanging katahimikan lang. At yung hangin sa pagitan naming dalawa na puno ng tanong at emosyon. Gusto kong magsalita pero natatakot akong may masabi akong mali sa kanya. Gusto kong kumilos, pero parang nanigas ang katawan ko sa gulat at hiya. Kaya pinili ko na lang pumikit muli hanggang sa tuluyan na akong tinalaw ng antok, dala na rin ng matinding kalasingan. Mag-alas 10 na ng umaga nang magising ako. Sobrang sakit ng ulo ko, parang pinibiyak. At sobrang bigat ng pakiramdam ko dahil sa hangover. Nang lingunin ko kung sino ang katabi ko, nandun si Lito. Mahimbing na natutulog, parang normal lang ang lahat. Ilang segundo akong natulala. Parang gusto kong sumigaw, pero parang walang boses na lumalabas. Pilit kong binalikan sa isip ang mga naganap ng nagdaang araw. Ang tawanan, ang inuman, ang mga sandaling naging malabo. Ang huling naalala ko lamang, halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Pagkatapos nun ay puro katahimikan na lang ang naalala ko. Nanikip ang dibdib ko. Ang taong itinuring kong kaibigan, siya pala ang unang sisira ng tiwala ko. Pinilit kong bumangon pero nahihilo pa rin ako. Dala pa rin siguro na matinding tama ng alak. Narinig kong gumalaw si Lito. Tol,
gising ka na pala. Ang sabi niya habang humihikab at hinahaplos pa ang mata niya na parang normal lang ang lahat. Hindi ako sumagot sa tanong niya. Tumayo akong nanginginig at tinumbok ang banyo. Bago ko isinara ang pinto, narinig ko pa siyang nagsalita. Tol, nagpaluto na ako ng almusal. Maligo ka na muna dyan para matanggal yung hangover mo. Sa loob naman ng banyo halos sumabog ang emosyon ko. Habang bumubuhos ang tubig, hindi ko na napigilan ng luha ko. Ramdam ko ang sakit. Hindi lang sakit ng katawan kundi ng puso ko. Parang nilamon ako ng hiya, galit at lungkot na sabay-sabay. Habang tumatama ang tubig sa balat ko, pakiramdam ko nililinis ko na hindi lang ang sarili ko, kundi pati ang bigat ng nagdaang araw na ayaw ko nang maalala pa. Pagkatapos ay nagbihis kagad ako. Pinulot ko ang mga nagkalat kong damit. Kahit amoy alak pa iyon, isinuot ko pa rin iyon. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Hindi man lang siya nilingon. Narinig ko pang kasambahay na tinawag ako at inalok na mag-almusal muna bago umalis. Pero hindi ko siya pinansin. Tuloy-tuloy akong tumakbo palabas ng bahay. Nakayapak habang pinapaso ng araw ang balat ko. At habang naglalakad ako pa uwi, ramdam ko pa rin ang bigat sa katawan ko. At sa bawat hakbang, bumabalik sa isip ko ang mga naganap. Ang mga imahe, ang pakiramdam ng pagkalito at panghihina. Napatigil ako sa gitna ng kalsada at doon ko lang napansin, tumutulo na pala ang luha ko sa sobrang galit. Balang araw, mas matindi ang ibabalik ko sa'yo. Itutuloy. Abangan. Tol, may nagawa akong kasalanan sa'yo. Ipatawarin mo ko. Ano, ganun lang kadali yun? Alam mo, hindi ko akalain na ganun ka pala. Tagal mo na pala ako niloloko. Patawarin mo ako, Tol. Alam ko kung gaano katindi ang kasalanan ko sa'yo. Hindi ko lang talaga napigilan na sarili ko. Maniwala ka, patawarin mo ako. Sabihin mo nga sa akin. Kasi hanggang ngayon dinig na dinig ko pa at sariwa pa sa isip ko ang pagbanggit mo ng mga salitang, Tol, I love you. Ano, totoo ba yun? Totoo ba yun? Tumingin ka sa akin, sabihin mo ang totoo. Totoo ba yun? Oo, Tol. Totoo yun, Tol. Matagal ko lang itinatago lahat. Hirap na ako, Tol. Hindi ko na kayang itago sa sarili ko. Tol, patawarin mo ako. Abangan po natin ang eksenang yan sa episode 2. Huwag po kayo mag-alala, malapit na po. After po nito, i-record ko na po siya. At bago po ako magpaalam ay gusto ko po muling magpasalamat kay Sir Michael Joha sa pagtitiwalang muli na ma-narrate or maisaboses ang isa sa obra niya na itong kwentong ito na pinamagatang Tol, I Love You. Maraming salamat, boss. Ayan nga pala, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing po sa channel na to at pakihit na rin po yung notification bell para once na may upload ko po ang mga next episodes ay kayo pong una makakarinig. At kung nagustuhan nyo po ang kwento, pakilike na rin po at mag-comment na rin po kayo kung anong masasabi nyo sa kwento or kung ano bang ina-expect nyo sa next episode na mangyayari. Kung ano bang pwedeng mangyari sa dalawa nating karakter o mga possible na maaari mangyari sa mga eksena sa susunod na episode. And sa uncut version naman po nito, hindi naman po ito mandatory ha. Kung gusto nyo lang pong mag-avail ng membership, magkakameron po kayo ng access sa mga uncut version po ng kwentong ito. So medyo mga sizzling po ang mga eksena doon kaysa dito. Kasi dito po hindi pwedeng mag-upload ng mga ganong klase. So ginawa ko na lang po siya sa Drive. Kahit po kasi private po dito, hindi po siya pwedeng ma-detect pa rin po siya. So ang ginawa ko, gumawa na lang po ako ng Drive ng mga uncut version. Kasi sayang naman po kasi kung hindi po talaga magagawa yung uncut version. Ang ganda po kasi ng pagkakasulat. So yung parang nandito po is yung conservative version lang po siya. At mayroon po tayong mga uncut version. So kung gusto niyo po mag-avail ng membership, just hit the join lang po sa tabi ng subscribe. Mura lang naman po yan kasi yun naman pong kikitain ko po dyan is gagamitin ko naman po siya sa mga pag-avail ng mga tools o sa pag-subscription ng mga tools na ginagamit ko sa
recording, mga equipment na ginagamit ko po sa paggawa ng content dito. At shoutout ko na rin po yung mga nag-avail ng membership. Maraming salamat po sa inyo kasi malaking tulong po ito. Una po natin si Sir Roel Mariano, Din Uno, Russell Fabila, Miggy Abrojena, Chuchu, Toben Darren, Andrew Bituin, Honda Montero, si Tats Ngo, Robert, Ramesis Lau, si Design Doll Hive, Design Doll Hive, at si George C. Pasha. Maraming salamat po sa pag-avail ng membership. And kung hindi pa po kayo nakapag-provide sa akin ng Gmail account ninyo, i-PM nyo lang po sa akin para po mabigyan ko po kayo ng access sa mga uncut version ng stories po natin, itong mga obra ni Sir Michael. So, hanggang dito na lang po muna. This is Kuya Dax. See you sa next stories. Kita-kits o kita-kinig. Bye-bye.